Good morning, classmates, and to you, sir. I am Jenny Godinez Chiquito of Bitil at Industrial Arts 1A. So today, ay gagawa po ako ng reaction video about sa Athaheya wa Ta'aruf. So without further ado, let's get started. Anim, pito na kailangan tandaan. So para kapag nakita po natin ang isa sa mga larawan na ito, alam po natin kung ano ang gagawin. Okay? At inshallah subhanahu wa ta'ala, didirekta po tayo sa pinakauna nating aralin sa araw na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang first chapter po natin. Okay? First lesson. Naam. First lesson po natin or pinakaunang aralin, ito po ang at-tahiyyatu wat-ta'arufu. Ibig sabihin ng at-tahiyya, yung greeting, pag-greet po natin. At-tahiyya, kung sa ibang relihiyon, minsan kapag umaga sinasabing good morning, sa hapon good afternoon, or sinasabing hi, hello. Yun po ang kanilang mga greetings. Pero pagdating sa relihiyong Islam, ang greetings po natin ay Assalamu alaikum. Mas mainam na kumpletuhin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, para makuha natin ang malaking gantimpala inshallah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, ang unang aralin natin ay at-tahiyyatu, paano magsabi ng salam, wat ta'aruf. Ibig sabihin ng ta'aruf at yung pakikipagkilala. Okay, pakikipagkilala, nandito na yung conversation inshallah subhanahu wa ta'ala. So ang aklat na ito ay mag-umpisa po siya sa conversation. Okay, so kadalasan tinuturuan po tayo dito ng kung ano ang kinakailangan na ugali ng Muslim or Muslima at ano ang ating sasabihin kapag mayroon tayong nakasalamuha na meet na bagong kakilala or kapamilya man natin or kapatid or hindi natin kilala or kaibigan natin na nasa relihiyong Islam. So una, al-ard, ito po yung una nating ibig sabihin, al-ard, ito po binigay po sa atin ang una nating conversation. Al-hiwarul awwal, first conversation. Al-hiwarul awwal, first conversation. Unang pag-uusap, unang pakikipagpalitan ng salita. So natatandaan niyo po kanina yung natin, pinaliwanag natin ng mga larawan. Ang una, itong nalagay po dito na mata, ibig sabihin ay unzur. Tingnan po muna natin ng mabuti ang larawan na nakalagay po dito. Okay, tingnan muna natin kung ano po ang nakalagay dito na larawan. Yan po ibig sabihin ng unzur. Pangalawa, wastami', at makinig po tayong mabuti. Ibig sabihin na makinig ng mabuti, nakikinig tayo ng wala tayong ibang ginagawa, wala tayong fino-focusan na ibang bagay. Nakikinig tayo ng nakafocus sa kung ano ang sinasabi ng nagtuturo. Yan po ibig sabihin ng wastami'. Pangatlo, wa'a'id. Okay, itong pangalawa may tinga wastami'. At pangatlo, wa'a'id. Ibig sabihin ay ulitin lamang kung ano yung tinuturo. Okay, mayroon po tayong tatlong instruction dito. Unzur, tingnan muna. Pangalawa, wastami', makinig ng mabuti. Pangatlo, wa'a'id. Wa'a'id. Ibig sabihin ng at ang a'id ay ulitin. Wa'a'id at ulitin lamang ang ano ang sinasabi, binibigkas, tinuturo ng al-muallim. So ngayon sa al-hiwarul awwal, sa first conversation, mayroon po tayong dalawang lalaki dito. Meron tayong syakhsan, dalawang lalaki. Ang una ay si Khalid, pangalawa ay si Khalil. Una ay si Khalid, pangalawa ay si Khalil. So kapag nagkasalubong ang dalawa sa dalawang Muslim, ang unang sasabihin na depende na po kung sino ang mauna sa kanilang dalawa. Depende na kung sino yung unang magsalam. Una ay mag-igigreet niya po yung second person. Dito ang nauna ay si Khalid. So sinabi niya kay Khalil, Assalamu alaikum. Ibig sabihin ng Assalamu alaikum, sumaiyo ang kapayapaan. Okay, sumaiyo ang kapayapaan. Kung sa English, peace be with you. Sumaiyo ang kapayapaan.
Pero mas mainam, kagaya po ng binanggit natin kanina, mas mainam kapag tayo ay nagbibigay ng salam, kumplituhin po natin. Pinakamas mainam ay kumplituhin natin. So mas mainam na sabihin natin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At sumagot po dito si Khalil, yung second person. Ano ang kanyang sinagot? Wa alaikumussalam, at sumaiyo din ang kapayapaan. At mas mainam din na ang isagot natin ay kumpleto din. Wa alaikumussalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. After po nun, ay nagpakilala po kaagad si Khalid. So depende po sa atin kung diretso po tayong magpapakilala or tatanungin muna natin ang pangalan ng second person. Okay? Kung tatanungin natin muna ang pangalan ng second person, ay pwede po natin muna siyang tanungin. Kung lalaki ang tatanungin natin, ang pagbigkas ay mas muka. Ibig sabihin, ano ang pangalan mo? Kung tatanungin natin ang isang lalaki lamang nakaharap natin. Kung tatanungin natin kung ano ang kanyang pangalan, sasabihin natin, mas muka. Ano ang iyong pangalan? So dito sa mas muka, marami pong nagkakamali dito. Sinasabi po ng iba na maismuka. Saan ba ang tama? Maismuka or mas muka? Naam. Una, tapos ismuka. Okay, so pasensya na po pagkat hindi po ako makakasulat ng kapag straight. Mouse po yung gamit ko, nahihirapan po ako na. So kung halimbawa, mas muka, tatanungin natin ng isang lalaki ano ang iyong pangalan. Ang iba sinasabi nila na maismuka. Dito, nilalagyan po nila ng kasra. Hamza at kasra. Sinasabi nilang maismuka. At maismuka po ay mali. Okay? Mali po sapagkat ang unang letra sa salita na isim, ang kanyang unang letra ay hindi po hamzatul qat'i. Kapag meron pong hamza, meron pong ganyan, makalagay man siya sa itaas o sa ibaba, ang tawag po ng letrang iyan ay hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i. Ibig sabihin kapag hamzatul qat'i ay hihinto po tayo sa kanya. Pero kapag wala, kagaya po dito sa isim, ang tawag po dito ay hamzatul wasli. Bakit po siya tinawag na hamzatul wasli? Sapagkat diretso lang po ang pagbigkas sa kanya. Wasl. Diretso lang po. Hamzatul wasli. Diretso lang ang pagbigkas sa kanya. So ang tamang pagbigkas po dito at ang tamang spelling din po ng isim or pangalan sa wikang Arabic, kapag sinabi nating ismun, ito po yung name or pangalan. Yan po ang kanyang tamang spelling. Ganito po ang tamang imla. Nagumpisa po sa hamzatul wasli na may kasra, sin na may sukun at mim na may dhammatan. Okay, mali po kapag lalagyan po natin ng gagawin po nating hamzatul qat'i. Okay? Simpleng bagay lang po kung titingnan natin sapagkat sasabihin natin pareho lang naman ang pagbigkas sa kanya. Okay, pero magkaiba po ang pagbigkas at sobrang mali po siya sa wikang Arabic. Kagaya po halimbawa sa wikang Ingles. 'Di ba kung sasabihin natin yung English ng tubig, water, halimbawa, water, ganito po ang kanyang spelling, 'di ba? Sa wikang Ingles, water. Ngayon, halimbawa, may magsusulat ng ganito. Halimbawa, sasabihin niya, ito ang tamang spelling, water. Kasi same lang naman yung pag-pronounce, water. Tapos dito, water din, di ba? Kung ating pakinggan, ang dalawang ito ay pareho lang talaga kung paano sila bigkasin. Pero kapag isusulat natin ay napakamali po tingnan ng pangalawa. Okay? Mali po siya at minsan tatawanan ka po sapagkat wrong spelling ang ginawa mo. So ganito din po sa Arabic. Simple detail lang po. Dito hamzatul qat'i, mali po siya. So dito kailangan hamzatul wasli. Simple lamang ko titingnan natin pero malaki po yung kanyang epekto. Malaki yung epekto sa pag-aaral natin sa wikang Arabic sapagkat ito po ay mali.
mali po yung kanyang spelling, mali po yung imla. Sapagkat kailangan po ay hamzatul wasli lamang. Naam. Kaya importante din po ang spelling o imla sa wikang Arabic para makuha din natin kung ano ang pinupunto ng salita. Naam. So ang pagbigas po dito ay diretso lang. Mas muka. Mas muka. Kung tatanungin natin ang pangalan ng isang lalaki lamang. Naam. Mas muka. Kung halimbawa gusto nating tanungin muna ang kanyang pangalan. Pero kung gusto natin agad na ipakilala ang ating sarili, diretso na po tayo magsabi ng ismi. Kagaya po ng ginawa dito ni Khalid. Sinabi niya, ism. Kapag ismun, ibig sabihin ng ismun ay pangalan. Pero pag sasabihin mo na pangalan ko, ang pangalan ko, okay, alisin po natin ang dhammatan, palitan natin ng kasra, lagyan po natin ng ya na may sukun. Ang tawag po sa ya na yan ay yaul mutakallim. Ya para sa first person. So kapag sinabi nating ismi, kagaya ng sinabi dito ni Khalid, ang pangalan ko, ismi Khalid, ang pangalan ko ay si Khalid. At tinanong niya si Khalil, mas muka, anong pangalan mo? Anong sinagot ni Khalil? Ismi Khalilun. Naam, ismi Khalil. Ang pangalan ko ay si Khalil. Ngayon, nagtanong na naman si Khalid, ang ating first person, sabi niya, Kaifa haluka? Kaifa haluka? Ang kaifa ay ginagamit po natin kapag nagtatanong po tayo ng kondisyon, kalagayan, or sitwasyon. Naam. Kaifa? Yas'alu 'anil hal. Ginagamit po natin yan para sa pagtanong ng sitwasyon, kondisyon, or kalagayan. Kalagayan ng bagay or maging tao. Naam. So kapag tayo ay magtatanong sa second person na isang lalaki, sasabihin natin na kumusta ang iyong sitwasyon, kumusta ang iyong kalagayan, or kumusta ka. Ang sasabihin po natin sa wikang Arabic ay kaifa haluka. At tandaan natin, ang kaf ay palagi po siyang fatha kapag lalaki. Kagaya po dito, mas muka. Ano ang pangalan mo? Ikaw na isang lalaki. So dito, nagtanong, kumusta na ang iyong sitwasyon? Kaifa haluka? Okay, kumusta ang iyong sitwasyon? Ikaw na isang lalaki. So sumagot po si Khalil, sabi niya, bi khairin. Sabi niya, mabuti naman. Walhamdulillah. At nagbigay pugay siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi na, alhamdulillah. At tinanong ni Khalil si Khalid, wa kayfa haluka? Anta. At kumusta ka naman? Ang anta, ibig sabihin ay ikaw. So pwede po nating lagyan ng anta kapag nagtatanong tayo ng kayfa haluka anta, para siguraduhin na siya talaga yung tinatanong. Yung anta po dito ay ta'kid. Pag sigurado po natin sa nauna sa kanyang salita. Naam, kayfa haluka anta. Naam, sinigurado po na tinanong talaga niya si Khalid. At ikaw, ya Khalid, kumusta ka naman? At ang sinagot ni Khalid, sinagot niya, bi khairin, at mabuti rin, walhamdulillah. At nagbigay pugay din siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niyang, alhamdulillah. Kaya at natapos po natin ang unang conversation between two persons, dalawang lalaki. Naam. Ngayon, So, sa first part ng video is in-explain muna kung ano ibig sabihin ng ataiya wa ta'aruf at yung meaning nito. And after niya na-explain, ay may nakita tayong tatlong elements na kipag-usap. Nandun yung eyes or undur, ears or istamer at repeat or wata'ait. After niyan, may nakita tayong conversation sa ibaba. Ito yung first conversation sa letrang Hamza. At may dalawa tayong lalaking characters na sila Khalid at Khalil. So, nakipag-usap tayo, kailangan nating mag-greet. Kung sa wikang Arabic pa ay nagbibigay salam, so yun na nga ginawa na ng first person natin na si Khalid at ganun din ang ginawa ni Khalil. After niya, nakipagkilala na sila sa isa't isa at nagkamustahan. So pareho lang din sa pag-usap sa wikang Ingles na bumabati muna at nagpapakilala at nagkakamustahan. So let us proceed to the next part of the video. okay, kanina ay dalawang lalaki, ngayon ay conversation na naman ng dalawang babae. So paano na naman kung dalawang babae ang magkakasalubong? Kung dalawang babae ang magkikita, dalawang babae ang mag-uusap. Ano ang kailangan nating baguhin? Ano ang kailangan baguhin kung ang second person or yung kausap natin ay isang babae? Naam. Ang instruction din natin ay ganon.
unzur. At pangalawa, istami' wa a'id. Tingnan mo ng mabuti. Tapos istami', makinig ng mabuti, wa a'id. At ulitin lamang. So kanina, doon sa itaas sa dalawang conversation para sa dalawang lalaki, after po ng class natin, pwede nyo po yung i-practice. Pwede po kayo maghanap ng inyong kaklase or kakilala kasama sa bahay at i-practice nyo po yun, yung conversation kanina. Yung nagbigay ng salam at tinanong ang pangalan at tinanong ang kalagayan. Now, so dito po tayo ngayon sa conversation sa pagitan ng dalawang babae. Ang unang babae, first person ay si Khawla at second person po ay si Khadija. Si Khawla ay siya yung unang bumati kay Khadija. Sabi niya, Assalamu alaikum. At mas mainam din na Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay? At sinabi ni Khadija, siya po ay sumagot ng wa alaikumussalam. At the best, kung kukumplituhin natin, the best na pag-reply, pagsagot sa salam, wa alaikumussalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pagkatapos po nun ay nagpakilala agad si Khawla. Okay, siya yung unang nagpakilala kay Khadija. Sabi ni Khawla, Ismi Khawlatu. Ismi Khawlatu. Masmuki? Naam. So ngayon dito nalaman po natin ang kaibahan. Kapag babae po, isang babae ang tatanungin natin kung ano ang kanyang pangalan, yung fatha kanina na sa itaas, papalitan po natin ng kasra. Kung babae po ang tatanungin natin, kung isang babae lamang, Masmuki, ano ang iyong pangalan? Ikaw na isang babae. Sumagot po si Khadija, sabi niya, Ismi Khadijatu. Ismi Khadijatu. Ang pangalan ko ay si Khadija. At nagtanong si Khawla, Kaifa haluki? Kaifa haluki? Okay? Naging kasra din po ang kaf dito. Naging kasra ang kaf dito sa haluki. Kung kanina, kung isang lalaking tatanungin natin, kumusta ka? Kaifa haluka? Pero kung babae po, isang babae po ang ating tatanungin, Kaifa haluki? Naam, kumusta ka? At sumagot po si Khadija, bi khairin, mabuti naman, walhamdulillah. At nagbigay pugay din po siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya pong sinabi na, Alhamdulillah. At kanya pong tinanong si Khawla, wa kayfa haluki anti? So pwede na po kung sasabihin lang natin wa kayfa haluki, pwede na po yun. At pwede rin po kung lalagyan po natin ng anti. Panigurado na si Khawla talaga ang kanyang tinanong. Wa kayfa haluki anti? At ikaw, kumusta ka naman? At sumagot si Khawla, bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. So ang napansin po natin dito, una, ano po ang kanilang kaibahan sa pag-greet, pagsabi ng salam, wala pong kaibahan sa pag-greet natin sa lalaki at babae. Assalamu alaikum lang din. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Pero kapag magtatanong na po tayo ng pangalan, kung tatanungin po natin ng isang lalaki kung ano ang kanyang pangalan, sasabihin po natin, Masmuka. Kung babae po, isang babae ang ating second person, isang babae ang ating tatanungin, sasabihin natin, Masmuki. At ang pagsagot po, lalaki man or babae ang sasagot, wala pong pinagkaiba. Sasabihin mo lamang na ismi, halimbawa, ikaw na lalaki, halimbawa pangalan mo ay si Khalil, ang sasabihin mo ay ismi Khalil. Kung halimbawa ang pangalan mo ay si Khadija, ismi Khadija. Wala pong pinagkaiba. Ismi at idurugtong lamang po natin kung ano ang ating pangalan. Maging lalaki man tayo or babae. At kasunod, kapag tayo na naman ay magtatanong ng kalagayan, sitwasyon, okay? Or kondisyon. Kapag lalaki, isang lalaki ang ating tatanungin, sasabihin natin, Kaifa haluka? Magiging fatha po yung dulo ng kaf. Kaifa haluka? Yan po kung isa lamang, isang lalaki. Okay, isang lalaki ang tatanungin natin, Kaifa haluka? Magiging fatha yung kaf. At kung babae naman, Kaifa haluki? Kumusta ka? Ang pagsagot po ay wala pong pinagkaiba sa lalaki at babae. Magsasabi lang po tayo ng bi khairin walhamdulillah. Naam, bi khairin walhamdulillah.
At alhamdulillah, yun po, natapos po natin ang conversation sa pagitan ng dalawang lalaki. So, sa second part ng video is yung first conversation sa salitang ba or yung pag-ipag-usap ng babae sa lalaki. Same lang din yung instructions, yung undor, istamer, at wait. And the first person natin ay si Hawlat, yung second person natin ay si Hadija. So, same lang din sa letrang Hamza. Na first conversation ay nagsasalam muna tayo sa kausap natin at ganun din yung kausap natin. At nagpapakilala ng sarili. Sa pagpapakilala ng babae ay may pagkakaiba sa lalaki. Yung fatha sa itaas ay pinapalitan ng kasra. Kung babae ang tinatanong. So yun na nga po no, sa pag-watch ko ng video is nalaman ko na magkaiba yung pakipag-usap ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. So, yun lang po, sir. So, I am Jenny Gudinas, Chiquito of Bethel and Industrial Arts. And, yeah, good afternoon po.